Hi guys! So, marami na naman ako napapanood na mga videos nowadays na about bullying. And yes, again and again, isa po akong biktima ng mga pambubuli ng mga kaklase, mga ka-schoolmates, at mga kakilala nung bata pa ako. So, I want to address na ang bullying po ay hindi po yan isang joke. Yan po ay seryosong usapin sa mga, lalo na sa mga kabataan, or lalo na ngayon, transparent na ang pambubuli all over social media. Kahit sa social media, malala ang bullying na nangyayari. So, hindi po dapat ninonormalize yun, lalong-lalo na sa mga estudyante. Kasi ang laki pong effect nun sa mental health ng isang bata or sa attitude ng isang tao. Thankful lang ako kasi siguro pinalaki or talagang bata pa lang ako, malakas na yung loob ko. Like, may ganun akong ugali na malakas yung fighting spirit ko. Kahit na sa dinami-dami ng nambubuli sa akin dati, kahit ultimo kamag-anak, pinupulaan ako, or ayun, mga kakilala. Pero thank God talaga kasi malawak yung isip ko at matatag yung puso ko. Pero sometimes, kasi syempre bata pa ako that time, ang hirap i-handle. Hindi rin kasi ako yung bata or tao na mahilig magsumbong. Like yung uuwi, iiyak, magsusumbong. Kasi pinalaki din ako ng parents ko or nakatulong din yung sa parents ko na lagi akong sinasabihan na hindi ka pwedeng umuwi ng bahay na umiiyak at nagsusumbong. Like, pag inaway ka dun sa labas ng bahay, pag may nakipag-away sa'yo, hindi ka pwedeng umiyak dito na nagsusumbong at naghahagulgol. Kasi ikaw pa yung mapapalo. Like, ganun. Pinalaki ako ng nanay ko na ganun yung mindset. Or ganun sila. Na pag umuwi ako at nagsumbong ako, ako pa yung mapapalo. Means ako pa yung magiging mali. So, may isang side sa isip ko na bakit ganun. Eh, yung mga batang nakikita ko, kinakampihan ng magulang, pinagtatanggol ng magulang. Like, ganun. So, dinidepensahan yung anak nila. So, parang sa side ko, ang hirap kasi gusto ko ng kakampi pero wala akong makukuha kakampi kasi ako din yung masasaktan. Ang hirap niya pero habang tumatagal at habang lumalaki ako, na-realize ko na may point. May point sila na hindi ako dapat laging lumalapit sa kanila kasi lagi akong dedepende sa kanila. So, from that, natuto ako na ipagtanggol yung sarili ko. Like, sumagot, lumaban, pero in a good way na alam kong wala akong maagrabyadong tao. Like, yun yung naging yun yung naging paraan ko na lumaban kahit mga lalaki pa yan, kahit sino pa yan, basta alam kong hindi ako nadidihado at hindi ko sila naagrabyado ng ganon. So, yun yung ko. Like, lumaki ako sa isip ko na wala akong pinapalampas na mga nambubuli sa akin dati. Like, kasi dati, yung mapapansin nyo naman siguro sa mga videos ko, inborn po akong banlag or duling, as in, mas malala pa dati nung bata ako. Kasi may pinaglihan yung nanay ko, pero hindi ko alam kung naniniwala kayo doon. Kasi ako din minsan hindi ako naniniwala sa ganun, pero nangyari siya sa akin mismo. So, ikukwento ko yun sa another video ko. Pero this time, so, hanggang sa umabot sa point na kahit mga lalaki yung mga nambubuli sa akin or kahit sino, basta lalaki. Tapos hindi ko naman sila kaano-ano. Tapos inaagrabyado ako. Lumalaban talaga ako. At hanggang ngayon, dala-dala ko yung ganong klaseng fighting spirit at attitude na hindi dapat basta-basta magpapaapak na lang or magpapaagrabyado na lang hanggat alam kong wala akong ginagawang masama sa kanila. So, ganon. Dahil doon, natuto doon ako na ipagtanggol yung mga nakikita kong ginaganon or binubuli or inaagrabyado ng ibang tao. So, natuto akong mag-stand up about sa mga tao sa paligid ko na hindi naman dapat ituring na ganon or tratuhin ng ganon. As in, so yun din yung nagdala sa akin sa ganong klaseng aspeto ng ugali na nagagawa kong kahit na alam kong hindi ko kaya yung mga nakakaharap ko, kinakaya ko. Lalo na kapag may nakikita akong ibang tao na naagrabyado. As in, nagagawa ko siya na lumalakas yung loob ko. Parang nagkakaroon ako ng extra energy or extra fighting spirit kapag nasa ganun akong sitwasyon. So, ayun. So, again, bullying is not a joke. So, kung may anak ka, turuan mo na
hindi maging ganon. Hindi sila dapat ah, maging isang ganon. Kasi mahirap po talaga yun, lalo na kung lalaki silang ganon. At syempre, alalayan din ninyo yung mga anak nyo if ever na kung ano yung problema, ano kausapin nyo, kung ano yung ano nila nararanasan sa school. Kasi may mga bata talaga na hindi nagkukwento at sinasarili lang ang lahat hanggang sa maabot sa pagsa-suicide. Marami po din akong kakilalang ganon. Kaya, ayun, turuan niyo yung mga anak niyo na maging matapang at maging palaban in a way na hindi sila aabot sa puntong kailangan nilang manakit ng ibang tao. Ganon din po sa side ng mga kapag sa bahay pa lang mapapansin nyo kapag yung anak nyo is mapang-asar. ah, Kasi minsan nadadaan lang sa ganun eh. Yung akala mo nang-aasar lang. Pero habang tumatagal, lalong lumalalim at napupunta sila sa pagiging bully. Pero bottom line is, wala talagang magandang maidudulot ang pagiging bully sa kahit na anong paraan. Ako, sumasagot ako sa mga bashers. Nakikipag-away ako sa comment section kapag alam kong below the belt na. Kapag alam kong wala na sa ayos yung mga kino-comment at hindi na magandang basahin. Wala akong pakialam kung dapat ba silang patulan or hindi. Pero hanggat maaari gusto kong ina-address yung bawat sinasabi na against sa ah, karamihan or sa lungat na sa nararapat. So, oo, alam kong hindi pwedeng dapat tama, laging mali, pero hindi rin po pwede na lagi kayong nambubuli at hindi rin po pwede na lagi kayong nambabash. Na lagi kayong nangbabash kahit wala namang ginagawang masama sa inyo yung tao or kahit hindi naman kayo directly naapektuhan ng isang tao. Yung out of no reason, bigla na lang kayong mangbubuli at mangbabash. Napaka-toxic pong pag-uugali yung ganon. So, yun lang. God bless and keep safe everyone.